Sir Nanoy, ano ho ba ang panganib kung ang isang government entity ay isa sa pribado? Hindi ho ba mas magiging maganda yung kanilang serbisyo apparently dahil nga po private company na yung hahawak? Sige, ikukumpara natin sa ibang asset. Okay lang ba yan? Opo. So, ikumpara natin sa tubig, no? Napakaraming water districts, yung napakaayos naman ng pagpapatakbo ng mga kooperatiba nito. Pero nang pumasok pwede ko bang banggitin to? Pumasok ang isang private entity na privatize yung mga water district. Alam na natin, public issue naman. Pumasok ang Prime Water. Nung pumasok ang Prime Water, ano nangyari? Tumaas ang singil, pumangit ang serbisyo. No? Bakit nangyayari yun kapag nagpa-privatize? Kasi yung mga korporasyon naghahabol ng tubo. Wala silang pakialam sa serbisyo. No? Ang pakialam talaga nila ay magkaroon talaga ng limpak-limpak na tubo. So ang gagawin nila, titipirin talaga nila, no, yung operations niyan, yung maintenance niyan, etc. At susubukin talaga nilang taasan yung presyo ng kung ano mang utility yan. Lalo na sa mga utilities na public services. Kasi essentially, monopolyo na yan. Wala namang kakompetensya para pagandahan tayo ng serbisyo. So halimbawa, yung sa tubig, no? Wala namang kakompetensya yung Prime Water. So wala siyang incentive na pagandahin yung serbisyo niya. Kuha na niya eh. No? So ang kaya na talagang gawin na pabayaan na yung serbisyo at taasan yung singil. Ganon din yung mangyayari sa MRT. Wala namang kakompetensya. So kaya naman niya talaga, kung sino mang makakuha dyan, kaya niyang taasan yung singil ng pamasahe. Kaya niyang wala siyang gawin, no? Hayaan niyang mabulok. At mas malala pa nga, kahit yung mga empleyado, babarating niya yung sweldo, no? Kasi kontrolado niya lahat, no? Kaya kami, sa PARA, lahat ng public transport ay dapat nasa balangkas ng pampublikong serbisyo. No? Kung pampublikong serbisyo yan, hindi maghahabol ng tubo. Ibig sabihin, kasi gobyerno ang nagpapatakbo, wala siyang pakialam kung malugi yan o kaya break-even lang. Kasi wala naman siyang babayarang stockholders, no, etc. Ang iisipin niya, hindi na yung tubo, hindi yun ang kanyang magiging metric. Ang iisipin niya ay gaano ba kaganda ang serbisyo na maibibigay niya. No, kaso, yung gobyerno natin gustong magbenta ng kanyang mga assets. Nakakainis nga to kasi alam ba ninyo, yung itong MRT, no, binabayaran natin yan ng 7 billion pesos per year na renta. Kasi nga nasa lease phase pa lang tayo nung build, lease, transfer na contract. So, ang tagal-tagal nating binayaran ng 7 billion pesos per year, binabayaran natin yung MRTC na private corporation din. So, essentially, parang privatized pa nga rin yung MRT ngayon. Kung kailan mapupunta na sa atin, ang gagawin ng gobyerno, ibebenta.